Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si House Majority Leader Rolando Andaya at ilang individual upang hikayatin si Budget Secretary Benjamin Diokno na ipatupad ang ika-4 na bugso ng aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa pamahalaan. Subalit, iginiit naman ni Diokno na hindi maipatutupad ang aumento sa sahod hanggat hindi na ipapasa ang 2019 proposed national budget. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Sa Korte Suprema na dumulog si House Majority Leader Rolando Andaya Jr. upang kumbinsihin si Budget Secretary Benjamin Diokno na ipatupad na ang ika-4 na bugso ng aumento sa sahod para sa mga empleyado ng gobyerno. Ito'y matapos i-anunsyo ng kalihim noong nakarang linggo na mabibinbin ang pagpapatupad ng salary increase dahil hindi na ipasa ng Kongreso ang 2019 proposed national budget. Huwag niyang gagawing dahilan ang reenacted budget. Dahil meron naman mga alituntunin na nasa papaloob sa kanyang departamento na para ibigay ito. Nakakahiya naman kung maiisipin natin na yung bayad nga sa daang bilyong utang natin, nababayaran natin kahit walang bagong budget. Ito pa kayang katiting lang. Ayon kay Andaya, maaaring kunin ang kailangang mahigit 40 bilyong pisong pondo sa 75 billion pesos na Miscellaneous Personnel Benefits Fund o MPBF. Samantala, welcome naman kay Diokno ang petisyong inihain ng kongresista. Pinaghahandaan na rin ng kagawaran ang kanilang magiging sagot sa Korte Suprema. Binigyang diin naman ng kalihim na dahil sa pagkaantala na maipasa ang panukalang pambansang pondo para sa taong ito, nasa 1.7 million government employees ang apektado ng pagkakabinbi ng 4th tranche ng salary increase. No, we welcome it so that this issue will be resolved once and for all. Meron po tinatawag na diskresyon o constitutional prerogative ang Kongreso kung kailan niya ipapasa ang budget. Hindi po yan sa dikta ni Secretary Diokno. Pero siya, meron siyang legal duty, wala siyang diskresyon. Sa isyong ito, pinaka-naiipit ang mga empleyado ng pamahalaan, partikular na ang mga sundalo at guro na umaasa lamang sa kakaunting aumento sa sahod na ipinangako ng gobyerno. Isa sa apektado ng delay sa salary increase ang 12 taon ng guro sa Ramon Magsaysay High School na si Joanne. Most of the time, naririnig ko sa mga teachers na undervalued nga yung service rendered ng mga teachers. Kasi may mga teachers na bringing pa yung mga task at home. So aside sa pag-spend dito ng hours in school, meron pa silang mga take-home task. Pero kung noon daw ay naisip niyang mangibang bansa para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang pamilya, kaya't panawagan niya sa pamahalaan. Sana kung bibigay nila, bigay na nila ngayon na wag nang madelay para at least yung pagod, pag-isikap ng mga teachers, ay bigyan ng atensyon. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Nagsimula na kahapon ang election period para sa 2019 midterm elections. Kasabay nito ay ang pagpapatupad ng election gun ban at paglalagay ng mga COMELEC-controlled checkpoints sa buong bansa. Ito ang balita ni Victor Cusare.